Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is huh? Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suman sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang points. So today is August 6, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may dali lang nagluluko yung aking signal. Ito yan sa may Bonifacio Heights sa Quezon, sa may Lawton Avenue, Fort Bonifacio, Taguig po. At dadalhin po natin sa may The Finance Center sa may 25th Street, corner ng 9th Avenue, BGC, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo. Mamayang konti po, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Mga alcoholic beverages at saka mga pagkain, bigas at saka gulay. Pero yung pagbilis ng inflation na nakita doon sa pabahay, Anilaw? sa tubig, kuryente, gas, at iba pang langis. Alam mo, buwan pa natin ginong problema yan, di ba? Hindi natin alam kung saan natin napupunti. Tsaka kung magkano yung babayaran natin kasi hindi naman uniform ang presyo ng budget. Nauna yung mga inuuna na natin yun at wala tayong laban. Sinisigil tayo po. Saan tayo nagtitipid, Pare Joel? Dahil sa pagkain, syempre. Doon na tayo sa pagkain ng titipid. Dahil hindi mo naman pwede tipirin yung pagbabayad ng kuryente dahil magkaano. Ilang pagkukulang na agad pa dito. Inflation na medyo bumagal nakakatuwa pa yun. Di ba? Kaya ang tinitigil ko, yung importante sana. Pero kung lumalabas ko yung mas importante, kuryente, tubig, mga ganun ba, mga utilities, kung ka nagbabayad, pati system loss, binabayaran mo na. Ang laki pa lang kinita nila sa system loss, kaya ayaw nilang tanggalin yan. At tinatanong nga kung sino nga ang babalikan yan pagka tinanggal. Hindi maganda sa ekonomiya dahil ang ekonomiya sinusukat sa pagdami ng produkto at servisyo, di ba? Hindi yung nagpipigil ang tao bumili. Di ba? Kasi pagka wala kang pera, syempre pipigil kang bumili. Pero alam mo, magandang balita na sana 85 pesos may napigil pa. Hindi na ho makaakibat ang sweldo ng tao doon sa halaga ng mga bilihin po ngayon. Ito, napapansin din tayo ng mga ibang nag-a-analyze dito sa Pilipinas. US Financial Giant Goldman Sachs Group. Ang sabi ni Goldman, Ang mga Pilipino daw talaga ay nagpreno. Nagpreno sa pagbubutan, siyempre. US itataas sa 12 pesos kada litro mula sa 10 pesos simula sa August 15. inflation ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ng Hulyo at yung bumagal kumpara ng Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Legal na basihan sa pagkakataon ng value-added tax sa system loss charge sa singil sa kuryente. Pinagtalunan sa pagdinig ng Kamara. Senado nagpatibay ng resolusyon na nananawagan sa Pasig City Regional Trial Court na bawiin ang temporary restraining order na pumigil sa magpapatupad ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Mga petisyon na pinukasyon sa impeachment proceedings sa mga pagdinig sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte ibinasura ng Korte Suprema. Vice President Sara Duterte meron naman ng pananagutan sa kabiguan ng kanyang tanggapan na maliquidate na maayos ang confidential funds ayon sa testigo ng prosekusyon.
Senate Impeachment Court. Pinagbigyan ng hiling ng prosecution na bigyan ng judicial notice ang mga pagdinig sa Kamara na naging basihan ng articles of impeachment. Pinalutan na impormasyon na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa sa para matapunan umano ang naisiwalas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. DILG Secretary John Vic Rimulya, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, DPWH Secretary Vince Tison, inarget din umano sa character assassination kaugnay ng Uwian. Hindi na pala uwian. Tabaras, itinanggi ang paratang na Sabay siya ako ang mamaya. pasimulo sa plano Expected ko na. At sumayo po sa buwan na mas pinalawak mas pinalahas sa Margarita Sumangga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Soprano. Ako naman ang inyong kapuso, Joel Reyes Abel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Doon ang kayo, servisyong totoo. Super Balita sa Umaga, Nationwide. Lahat sa pinakapilat ka. Di ba, may presumption gift na natin namin sa personal na mga kailangan. Hindi harsh yun. Unang-una, gaya ng sinabi ko, nakalagay sa pinakamataas na batas ng bansa natin. Public office is a public trust. No? Kaya, with all due respect, no, walang sense yung mga nagsasabi ng napaka-harsh nun. First, kapag sinabi namang may presumption na iyong ginamit sa iyong personal na interest, it is a disputable presumption. Hindi ka pa naman guilty eh. Binibigyan ka ng pagkakataon, gaya ng nangyayari dito sa impeachment trial. Binibigyan ka ng due process at pagkakataon na pasinungalingan or kontrahin yung presumption na yon. Kaya yan nilagay ng batas dyan ay para ma-deter, di ba, yung temptation ng corruption at pagnanakaw. Kaya actually, yung nakalagay sa Joint Circular 2015-01 na presumption na yan, sinasalamin nito ang krimen ng malversation sa revised penal code. Kung inyong i-observe, ganyan din ang kaso or krimen ng malversation. Pag hindi na ipaliwanag ng accountable officer kung saan niya dinala ang pera, may presumption na ito ay ginamit niya sa kanyang personal na Tsaka, use. dapat Attorney Jen, dapat ganito yung patakaran doon sa mga pondo na merong discretionary nature. Oo, totoo. Kasi Dapat naman talaga. pagka hindi ganyan ang patakaran, talagang bawal kasi. Totoo yan. Ako isang punto na lang ako, Attorney Reyes. Sa notice of disallowance, lalo na pag final na po ito, maghahabol tayo na ibalik yung pondo, di ba? Ibalik nyo yan kasi hindi tama ang pagkakagamit ninyo kaya disallow. Sino ang dapat magbalik ng pera? Yung bang accountable officer na head of the agency, SDO, o sabi ko nga, pwede ba ito i-charge ito sa current budget kahit hindi po ng agency, kahit hindi na yung accountable officer dati ang nakaupo? Ang dapat po magbalik ng pera, of course, ay yung mga opisyal or kawani na malalaman na sila ang liable or sila ang nagwatas or gumamit ng mga naturang pera, no? Kaya pag nagkaroon ng certificate of finality of decision ang COA dyan or nagkaroon ng execution, may mga kasong administratibo yan at minsan ay kung maliliit na halaga, binabawas sa mga salary ng kawani ng ahensya. Pero dahil nga ito, daan-daang milyon, pwedeng kasuhan ng anti-graft and corruption cases, Republic Act 1390, no? Doon po sa susunod yung tanong, kung pwede ba itong i-charge na lamang doon sa pondo ng ahensya, hindi po pwede. Kasi it will amount again to an illegal disbursement, right, of money. Dahil walang basihan and at the same time, for practicality, syempre, it will open the floodgates sa mga abuso. Yung mga magnakaw, kasabihin na lang, sa ahensya rin naman kukunin yan, so okay lang akong magnakaw. So, that is the justification. Parang personal kasi yung pananagutan, so dapat personal ka, ikaw magbabayad. Tumpa, Giswen. Tama po kayo doon. Yung huling tanong na lang, Attorney Reyes, may punto kahapon si Senator John Chick Soto. Sabi niya, dapat restricted instead of confidential ang itawag sa punto. Tama ho bang punto ito? Para ma-disabuse yung, kasi confidential, pwede natin itago. Paano natin mawala? Oo, di ba? Tama daw, restricted. Yes, no? Alam mo, I also commend
Tito Sen, no? Senator Tito Soto na doon naman natin maaasahan yung wisdom ng experience niya, no? Kasi nga, all these years, ang connotation ng publiko or ng ilan sa publiko pag sinabing confidential funds, tila baga wala na tayo dapat pakialam or wala na tayong pakialam magtanong. So, kung restricted funds, mawawala yung misconception na ito ay absolute na dapat hindi dinidisclose. Kasi nga, nagagamit pa ito ng ilang mga nagpapakalat ng fake news na pag sinabing confidential funds, wala kayong balak magtanong. So, tama yun. Either restricted funds or kung ano pa mang ibang termino na maglilinaw na may accountability pa rin ang isang ahensya na nakakatanggap ng confidential funds. You know, ma'am, sana hindi ito unat huli, ha? Yes. Na makasama ka namin. But in the meantime, we thank you so much for your time. Salamat po, ma'am. Thank you. Walang anuman po, ingat kayo. Ingat din po kayo, ma'am. Si Attorney Jennifer Arlene Reyes, law professor, litigation lawyer, mga kapuso, constitutional law, book author, mga kapuso. Sa ating pagbabalik, ang bagong-bagong balita, oras po natin, alas 8:29. Nandiyan na, labanan na fake news. DZBB, Balitang Totoo! Huwag tayong listed. Gusto natin kumaling agad. Pero dito mas magiging malayo. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Mga lab test. Kaya sayakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. Ang galing, ang matagalan. Parang tayo naman. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Pero, Pag-ibig Star Wigna, trust me. Sila. trust, big word. Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in. Pagkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instincts natin mga nanay. And when instinct meets science, you know it's the right choice. Nature Spring distilled drinking water with a 12-step process that ensures safe, world-class, high-quality drinking water trusted by doctors. Trust your instinct. Choose the trusted distilled water brand by doctors. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Bakit right ang pinipili mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hinang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung sumuko na. Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako niya. Kaya balik right back ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right. Kaya ako, kailangan hiyang. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicine. Kailangan right med. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo! Alas 8:32. Mga balitang hindi nyo dapat palagpasin. I think this is the place now. But can we go there? Sa Double B, bagong balita. Samahan sina Joel Reyes-Sober at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. We can go there? Ah, okay. Pwes po ngayon, ika-6 sa manang Agosto, taong 2026. Narito mga I think we are not allowed to enter yet. Mga balitang biglang sa informasyon, ako naman ang Kapuso Rowena Salvacion. Ah. Dito sa Double B. Bagong balita. Nasa Benguet Abra na ngayon ang bagyong Maymay. Taglay po ang lakas ng hangin. Umabot po sa 65 kilometers per hour. At meron po itong pagbugso 110 kilometers per hour. Here, right? Ayon po sa pag-asa, kumikilos po ang bagyong Thank you, Masilawan man. sa bilis ng 10 Thank you. kilometers Bye-bye. bawat oras. Nakataas pa rin
ang babala ng bagyo sa ilang lugar sa Luzon. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Ang ilang mga tanggapan. Paalam po muna po. Samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na show. Ngayong araw. Paalam po muna po. Samantala, this is John, the Filipino channel ng Mahigit YouTube po. 80,000 individual ang naapektuhan na nagdaang bagyong Luis at ng kasalukuyang bagyong Maymay. Ayon sa DSWD, nananatili sa 39 na evacuation centers ang halos 24,000 pamilya mula yan sa